Halos lahat ngayon ay digital na, pero pagdating sa mga awarding, iba pa rin kapag meron ito. Ba't meron pa? Ang dami naman ito. Ano man nakalagay dito? Best in Marites. Ay, hindi ako to ha. Malalaglag ko to ha. Hindi ako to ha. And the winner is... The winner is... And the famous bida sa Taquilla goes to Ding Dong Dantes and Marian Rivera. Mula sa lokal Firefly! UN! Mikael! hanggang international awards, nagniningning ang galing ng mga Kapuso stars at syempre hindi ito kumpleto kung walang tropeo. Sa negosyong ito ni Clark Angelo Torres, mananawa ka sa awards. Patunay ito na may pera sa mga tropeo. Sa tingin ko, sinisimbolize ng trophy is yung achievement na nagawa ng isang tao. Regardless kung sa trabaho man yan, o academical, or sa sports, ito yung magre-remind sa mga tao na na-meet ko yung target ko or yung goal ko sa buhay. Sino mag-aakala na ang batang pangarap lang noon na magka-awards, negosyo na ito ngayon? Mga kapatid ko saka pinsan ko, nakaka-receive ng medals. Ako, naghahabol din ako ng mga ganong achievement. Unfortunately, hanggang sa tumapak ako ng college, hindi ako nakatanggap ng kahit anong medalya. Ang pinapangarap lang noon, abot kamay na niya ngayon. Nagtatrabaho noon si Clark sa isang casino bilang dealer. Nautusan ako dati nung boss ko na umorder ng trophy sa Recto. Doon nagkaroon ako ng idea doon sa business. Tapos na in love ako doon sa product. Isang taon naging reseller ng trophy si Clark. Hanggang naisipang siya na mismo ang gumawa ng mga ito. 20,000 pesos ang naging puhunan niya rito. Nung nakaipon ako, nag-decide ako na mag-set up na ng manufacturing. So iniisa-isa, nag-ipon ako ng mga machines. Tapos ang maganda, marami ding naniwala sa akin ng mga laborer na sumama sa akin, kaya nabuo ko itong Award Central. Dito na nagsimulang lumago ang kanyang negosyo. Kung ikukumpara siya nung trader ako, siguro ang margin ko lang nun nasa 10%. Pero nung manufacturing na ako, nasa gross na ako ng 30%. Ano tawag dito sa business na to? Awards, recognition gifts. Paano mo nakita na malaki ang potential itong business na to? Nakita ko kasi halos lahat ng companies nagbibigay sa mga employees. So, parang pang-motivate nila sa mga employees. Oo. Sa mga... Doon mo nakita na, promising ito. Yes. Ano yung peak season? Peak season namin nag-start ng September hanggang December. Most companies doon nagsisimula yung mga... Itong season na yung awarding ceremonies, mga Christmas parties. Nagulat ako dahil biglang may pa-award itong si Clark para sa akin. Ay! My gosh! Ang ganda. Ano naman? Ganda naman yan. I'm so yellow there. Daming pera. Sana tinutubo ko. Ano material ito? Acrylic. Acrylic na. Acrylic yan. Naka-laser cut siya. Grabe yung sapatos ko. Mamahalin, ha? Ang ganda. Thank you. Thank you. Welcome, ma'am. Sa pabrikang ito ginagawa ang iba't ibang klase ng tropeo. Meron sila rito mga gawa sa crystal na pinaka-elegante raw sa lahat. Ito, mga pre-made to. So, ang gagawin namin dito, engrave na lang. Ang isang ito gawa naman sa acrylic. Yung acrylic is mas matibay. So, kahit na mahulog siya, hindi siya mababasag. Yari naman sa resin ang tropeo ito na may disenyong agila. It took siguro 1 month para ma-produce to kasi medyo... Pinakamabenta raw sa lahat ang mga tropeyong yari sa salamin o glass. Sa tingin ko yung glass, yung material niya is nag-signify ng elegance. Although fragile siya, pero sa tingin ko kasi pag fragile, siyempre iingatan nung makaka-receive yan. Mabusisi ang paggawa nito dahil mano-mano ang buong proseso. Unang gugupitin ng salamin ayon sa napiling sukat. Saka ito isasalang sa sanding machine para pudpurin ang matatalas na gilid nito. Sunod naman ang buffing process para pakintabin ang salamin. Dito sa stage na to, ipapakita natin kung paano mag-engrave sa glass. In-apply tayo na chemical, ito yung magpo-provide ng protection dun sa mga hindi ma-engrave na part ng glass. Ipapatong ang mismong disenyo sa salamin at isasalang sa UV light.
Next step, ang sandblasting. Dito, bubugahan ng pinong buhangin ng salamin para lumabas ang disenyo. Pwede nang kulayan ng salamin. Ididikit ang ibang mga parte nito gamit ang resin glue at ready nang i-award ang trophy na ito. Kasama si Clark, maghahanap kami ng gustong magka-award on the spot. Ito na sinasabi ko sa'yo, tatalo sa Oscars saka sa Emmys. Dahil ito, instant ito. Ikaw ang magsasabi kung ano ang bagay sa iyong award, ha? Ang award na bagay ito sa akin is Ano? Best ano? Best Sexy. Bakit mo nasabing sexy ka? Kailangan makonvince mo kami. Kami ni Clark. Madami pa nagkasabi. Ay, Parang charot. tingin ko naman, sexy ka nga. Sexiest woman along Visayas. Ginusto mo ito, Abigail, ha? May award ka sa amin. Gusto niyo ba makatanggap ng award? Anong award gusto niyo? Best father. Oo, bakit kayo ay dapat maging best father? Question and answer pala. Dahil sa mga anak ko po, Dahil dyan, susulatin natin ang inyong minimithing award. award. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong award. Masaya po ako. Maligayang po. Mama, iyak pa tayo dito. Nakilala rin namin si Manny na isang ulirang anak. Dahil sa iyong kabutihan bilang isang anak, tatanggapin mo ang trophy na ito mula kay Clark. Clark? Instant award-giving body sa kalye. May isang delivery rider ding nagpa-unlock sa aming pa-award. Best in Kabaitan, ang gustong award ni Kuya. So dahil ba sa kabaitan mo, marami ka nagiging customer? Opo, marami po. Oh, dahil mabait ka nga. Anong pangalan mo? Lord Alfred Gonzalez. Ay, mabait nga! Dahil si Lord! Mabait talaga siya, gusto Lord. Lord! Una po sa lahat, salamat po sa nagbigay sa akin ng award. Hindi ko po nasa... Kakaiyak. sana po maging ano tayo. Maging mabait tayo sa kapwa. Pagmamahal ang pairali natin. Lord, thank you ha! May 230 na empleyado na si Clark ngayon at kasama raw sila sa tagumpay na ito. Very fulfilling kasi nakikita mo yung mga tao na nabibigyan mo ng kabuhayan, tapos napapasaya mo yung mga customers. May branch na kami din sa Makati and Cebu. Monthly, average kinikita niyo dito sa business? Siguro kumikita kami ng mga 6 digits. Or more? Or more. During peak season? Yes. Malayo na ang narating ng pangarap na magka-award ni Clark. Since nandito na ako, sa tingin ko ito na yung hindi ko na-achieve dati. Ito na yung trophy ko. Ito na yung pinaghirapan ko for the past 3 decades ng buhay ko. Patunay ito na hindi dapat sinusukuan ng pangarap. Gaano man ito kahirap, gaano man ito kaimposibleng makamit. Dahil tulad sa pagnenegosyo, nagtatagumpay ang nagpupursigi. Hindi ako naniniwala na pera ang dahilan para magsimula ka ng negosyo. Magsisimula ang negosyo dun sa pangarap mo, dun sa dream mo, dun sa target mo sa buhay.